Kaugnay pa rin ng pagbasura sa dalawang impeachment complaint laban kay PBBM, makakapanayam natin ngayon ang isang miyembro ng Makabayan Bloc, si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio. Magandang gabi, welcome po sa Politico Nightly. Ay, magandang gabi Dexter. Magandang gabi sa mga tagapakinig. Kung ano yung unang reaksyon niyo po nang basahin na yung desisyon ng House Committee kanina? Siyempre, dismayado tayo, pero at the same time, hindi nagulat na kumilos ang mayorya para protektahan ang Pangulo, no, sa pamamagitan ng maaga o premature na pagbasura sa impeachment complaint. No? Ang palagi kong naririnig, sinasabi ng mga taga-mayorya, wala daw ebidensya, hindi napatunayan. Sa proseso po, wala pa pong sinasubmit na ebidensya. No, hindi pa po ito ang tamang panahon para mag-submit at kilatisin ang ebidensya. Ang gagawa po nun ay ang Pangulo mismo. Kaya nga sinabi natin kanina, mukhang nag-aabogado na kayo para sa Pangulo. Sa halip na magsilbing check and balance. Yan po ang role ng Kongreso. Check and balance sa executive. Sa totoo lang, matibay at marami po ang ebidensya na pinagbatayan ng complaint. No? At yun nga ang hinadlangan nila, no? Ang ayaw nilang mangyari na umabot sa yugto na magkakalabasan na ng ebidensya. Dahil talagang masisiwalat ang katotohanan ng direktang alam ng Pangulo ang flood control corruption na naganap sa nakaraang 3 taon. Hindi po totoong wala siyang alam at kailan na lang niya nalaman to. At hindi lang yun, may direktang partisipasyon siya dito. Marami at palakas po ang ebidensya dyan, ngunit ayaw nilang palabasin, kaya pinatay na kaagad. May mga articles of impeachment daw po na hindi naman isang impeachable offense, gaya ng paggamit ng illegal na droga nung hindi pa naman siya presidente. Ayun po ay nagpapatungkol doon sa isa pang impeachment complaint. At ipaubaya ko na po doon sa endorsers sa endorser ng complaint na yon ang pagpapaliwanag nun. Kami po ay magsasalita lang tungkol sa complaint namin at hindi po kasama yon. No? Mas nakatuon po ang ating impeachable offense ng Pangulo sa flood control issue. Kung kailangan ba lahat ng mga articles of impeachment na nakasaad doon dapat sufficient in substance? Kung may isa doon na hindi na insufficient ay mababasura na itong buo lahat? Or paano po ba yon? Well, tama ka, no? May tatlong, sa aming complaint in particular, may tatlong ginawa ang Pangulo na pawang betrayal of public trust. No? Sa totoo lang, kahit isa lang doon ay sufficient in form and substance ay dapat tumuloy na. No? At sinasabi nga natin, sa totoo lang, at hindi lang kami nagsabi niyan, pati ang mga batikang abogado, katulad ni former Secretary of Justice, now Congresswoman Laila De Lima, pinaliwanag niya, di ba, ng detalyado at matalas kung paanong sufficient in substance ang complaint na aming inendorso. Okay. No? Pero ang punto nga, kung gusto, may paraan, kung ayaw, may dahilan. At mukhang ganun yata ang nangyari kanina. Oo nga. Pero masasabi niyo po ba kung natama yung pagtrato ng komite sa inyong reklamo laban kay PBBM? Tingin ko nga hindi dahil nga nagdidiin sila na walang ebidensya. Sa rules mismo, hindi pa po panahon para mag-submit ng ebidensya. Sa susunod na yugto pa po yun. No? Ngunit pinaintulutan yan dahil nga mukhang desidido talaga na tapusin na ito para na hindi na umabot doon. So ibig sabihin kung ang impeachment na ito ay patunay lang na isa itong political na proseso dahil parang lumalabas na marami talaga yung mga kaalyado ni PBBM sa Kamara pati sa Justice Committee.
malinaw na ganon, pero unfortunately, huhusgahan din ng publiko ang naging proseso ito, at dahil merong kasunod na impeachment process kaugnay naman sa Vice Presidente, magiging kikilatisin yung handling nung susunod na proseso sa nangyari sa ngayon. No, ang hahanapin ng publiko, dapat patas kayo. No, kung kitang-kitang hindi patas dito sa isa, may hinahanap, may sinisingil dito sa kabila, hindi, ay ang problema niyan, yung buong proseso ng impeachment ay maki-question at kine-question na nga. At sinasabi nga, hindi, political lang lahat yan. Pero, samantalang ang totoo po, go ahead po. samantalang ang totoo po ay pareho na merong pananagutan ang dalawa sa magkaibang issue, yung isa sa flood control, yung isa naman sa confidential fund. Ano po, may mga susunod na hakbang pa po ba kayo? Dahil sinasabi kanina na pwede pang mabaliktad ito pagdating sa plenaryo. Kahit nabasura na ba siya sa committee level, ay dadalhin pa rin sa plenary? Kailangan na mag-submit ng committee report, yung kumbaga rekomendasyon ng komite sa plenaryo. At pagbobotohan yon. So pwedeng tanggapin, pwedeng baliktarin. Of course tayo wala masyadong pag-asa o ilusyon na babaliktad dahil nakita na natin talagang desidido ang pagkilos ng mayorya. Maaga pa lang, no? At kahit mali yung batayan, naghahanap ng ebidensya, ay pinilit na patayin. So, what more sa plenaryo? At nabanggit nyo kanina, ang susunod namang aabangan ay yung impeachment complaint laban po kay VP Sara. Ano po ang inyong nakikita dito? Makakukuha ba tayo ng positibong resulta? Well, tingin natin kung pagbabatayan yung mga nag-endorse nung nakaraang kongreso, ang karamihan sa kanila ay nasa mayorya pa rin at hindi nagbabago ang realidad na meron talagang hidwaan at tunggalian sa pagitan ng Marcos at Duterte. So, palagay ko kung numero lang ang pag-uusapan, kaya pa rin makuha ng mayorya ang sapat na bilang para naman pumasa ang impeachment complaint na ito laban sa Vice Presidente. Yun ang realidad. Numbers game na sinasabi nila. No? Talagang numbers game talaga pagdating sa ganito mga political na proseso. Maraming salamat po sa inyong oras, ACT Teachers Party List Representative Antonio T.